Aprobado na ng BTA Parliament sa third at final reading ang Parliament Bill 396 o ang pagtanggal ng option na none of the above o nota sa official ballots para sa BARM parliamentary election. Ang News Now sa report. Ginisa sa plenary ng Bangsamoro Parliament araw ng Miyerkules, January 28, ang Parliament Bill No. 396. Ang panukalang nagtatanggal sa option na none of the above o nota sa official ballots para sa kauna-unahang parliamentary election sa BARMM. Thank you, Mr. Speaker. As principal author of BTA Bill, as one of the principal authors of BTA Bill number 396, I vote yes. Nahilong yes sa araw na ito. Maraming salamat, Mr. Speaker. Just a guide to... Itong nota na ito ay supposed to be magbibigay ng karapatan para sa ating mga kababayan na mag-register ng kanilang protest vote kung wala silang mga political party na gusto. Ngunit ito rin ay makakaapekto sa pagkuha ng threshold ng mga political parties para makakuha ng minimum. At based sa assessment natin, pwede naman gawin ng ating mga botante ang hindi pagboto imbes na pagboto sa nota. At dahil doon, para sa isang mas credible at mas klarong eleksyon ng Bangsamoro Parliament, ako ay sumusuporta sa pagtanggal ng nota sa balota. So my vote is yes. Sa deliberasyon, may mga hamon at tanong sa ilang amendments sa Bangsamoro Electoral Code bago na-aprobahan sa second reading. Mr. Speaker, also I vote no because I believe that this provision, nota, we have not delegated to the Commission on Elections the power to determine to include it in the ballot and to count it and to count the votes or to count the choice or the expression of the people as a vote against the political parties. Meaning, Mr. Speaker, we have not delegated this to the Commission on Elections, and therefore the Commission on Elections had no authority to insinuate that the nota provision will be counted as one of the candidates in the parliamentary elections. Thank you, Mr. Speaker. So madami po sana mabigay na feedback yung nota sa eleksyon natin sa BARB dahil gumagawa tayo ng bagong kasaysayan sa BARB. So yan po yung rason. At bukod pa dito, dahil yung BEC natin as of its current form, Mr. Speaker, unless na ma-change natin to, halos wala pong choice din yung taong bayan dahil kukunti lang yung partido na nakaregister. So ito lang yung pamamaraan kung saan ma-express ng ating taong bayan yung kanilang gusto. At Sa isinagawang botohan, 40 mambabatas ang bumoto pabor sa pag-aproba sa panukala sa third at final reading. 2 ang hindi ayon at walang abstention. Sa ilalim ng PB No. 396, inamyendahan ang Section 14, Article 7 ng Electoral Code, kung saan binibigyang diin na official ballots para sa Bangsamoro parliamentary elections maglalaman lamang ng pangalan ng mga kandidato. Para sa political party representatives, ilalagay sa balota ang logo ng kani-kanilang political party. Sa ilalim ng batas, inatasan ng Commission on Elections sa pamamagitan ng Bangsamoro Electoral Office na agad i-revise ang balota at ilagay ang mga inaprobahang pagbabago. Matatandaan sa sinabi ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia na ang Bangsamoro Electoral Code ay nagtatakda lamang ng option na none of the above o nota sa opisyal na balot. Ngunit hindi aniya malinaw na tinutukoy kung sino ang uupo sa pwesto o kung paano pupunan ang mga posisyon sakaling manaig ang nota. Dahil dito, nagkakaroon umano ng kalituhan at kawalang katiyakan sa pagsasagawa at magiging resulta ng parliamentary election sa Bangsamoro. Pangunahing may akda ng inaprobahang batas sina Members of Parliament Bayintan ng Patuan, Nabil Tan, Khalid Haji Abdullah, Kitem Kadatuan Jr., Tumanda Antok, Alindato Pagayaw, Suharto Ambuludto at Hashemi Dilangalen. Co-authors naman sina MP Abrar Hataman, Faisal Caron, Ahmad Abbas, Froilin Mendoza, Mosbera Laudin, Said Sheikh, Muhammad Gali Antaw, Susana Anayatin, Romeo Sema, Amer Zakaria Rakim, Abdul Basit Benito, Dan Asnawi, Kadil Sinulinding Jr. at Zulfikar Ali Bayam. Naphtali Velarde, iMinds, Philippines.